Pag-asa Weather Forecasting Center, ito ang ating update para kay Bagyong Opong. Kaninang alas 10 ng gabi, huling namataan itong sentro ni Severe Tropical Storm Opong dito sa layong 260 kilometers kanluran ng Calapan City sa may Oriental Mindoro. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 110 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis na 35 kilometers per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga kaulapan na associated para kay Bagyong Opong kasalukuyang nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Central and Southern Luzon. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, partikular dito sa rest of Luzon, itong ilang areas ng Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao, itong mga kaulapan na ating nakikita ay yung epekto naman ng southwest monsoon o yung hanging habagat na pinapalakas ng nasabing bagyo. Mas maliwanag sa panahon na ating inaasahan sa mga susunod na araw dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao, pero nandiyan pa rin mga tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. So balikan po natin yung mga areas na pinaglandfallan ng sentro ni Bagyong Opong. So yesterday, 11:30 p.m., prior to landfall dito sa bahagi ng Eastern Samar, particular na sa bayan ng San Policarpo, ay nag-intensify into a typhoon itong si Opong. And after intensification, ay naglandfall ito sa San Policarpo, Eastern Samar. Patuloy itong gumalaw generally west-northwestward. Nagkaroon tayo ng pangalawang landfall sa bayan ng Palanas sa may Masbate. Binaybay nito itong area ng Masbate at nagkaroon ng pangatlong landfall sa may Milagros, Masbate ng 5:30 a.m. kaninang madaling araw. Nagpatuloy yung west-northwestward na paggalaw ni Bagyong Opong at nagkaroon ng pang-apat na landfall sa isla or dito sa area ng Romblon sa bayan ng San Fernando kaninang 8:10 ng umaga. Nagkaroon tayo ng panglimang landfall dito naman sa Alcantara, Romblon ng 9:20 a.m. kaninang umaga. And then gumalaw ito generally west-northwestward at nagkaroon ng final landfall or yung pang-anim na landfall sa bayan ng Mansalay sa may Oriental Mindoro kaninang 11:30 ng umaga. So sa kasalukuyan, nasa West Philippines na yung bagyo, so wala na tayong inasahang anumang landfall at patuloy nagagalaw itong sentro ni Bagyong Opong sa ating kalupaan. Inasahan naman natin na makikita natin dito sa ating latest track and intensity forecast na ilang areas pa rin na ating bansa sakop nitong itong bilog na shaded by yellow. So ito yung mga pagbugso ng hangin. So over these areas, posible pa rin tayong makaranas ng pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Pero inasahan natin magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw ni Opong sa mga susunod na araw at posible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or tanghali. So once na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility itong sentro ni Bagyong Opong, most likely ililift na rin natin or tatanggalin na natin yung mga nakataas na wind signal sa ating bansa dahil hindi na natin inaasahan na mahahagip pa tayo ng mga malalakas na hangin na dulot ng nasabing bagyo. Pero regardless, sinasan pa rin natin yung possible intensification or intensification ni Opong into a typhoon category within the next 12 hours dito sa West Philippine Sea. So possible mag-re-intensify ito bilang isang typhoon, pero at that time malayo na ito sa ating bansa at wala na itong posibleng direktang epekto sa atin. At kahit napapalayo na si Bagyong Opong, nakakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin. So may nakataas pa rin tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 2 as of 11 p.m. dito sa northwestern portion ng Occidental Mindoro. So sa mga bayan ng Paluan, Abra de Ilog at Mamburao, kabilang ang Lubang Island, may signal number 2 pa rin po tayo over these areas. Signal number 1 naman, dito sa central and western portions ng Pangasinan, at dito sa southern portion ng Aurora, western and southern portion ng Nueva Ecija, dito sa area ng Tarlac, Zambales, Bulacan, sa may Pampanga, Bataan at Metro Manila. May signal number 1 rin tayo sa northern and central portions ng Quezon, dito sa Rizal, sa may Laguna, Cavite, Batangas, at itong Oriental Mindoro, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, at itong ilang areas ng Palawan, including Calamian Islands. Kaya over these areas, sa mga lugar ko pong nabanggit
mga lugar na may tropical cyclone wind signal, especially areas under wind signal number 2, kahit papalayo na yung bagyo, posible pa rin tayong makaranas ng mga pagbukso ng hangin na dulot ni Bagyong Opong. So as of 11 p.m. naman, ito yung ating latest heavy rainfall warnings na naki-issue. So ito yung ating mga localized advisories. Makikita natin dito sa ating image, may nakataas pa rin tayong orange rainfall warning over portions of southern Luzon. So dito sa Occidental Mindoro, itong northern portion ng Palawan, kabilang ang Calamian Islands, may orange heavy rainfall warning po tayo. May yellow heavy rainfall warning naman tayo dito sa ilang portions ng Batangas, itong buong Western Visayas at nalalabing bahagi ng Palawan. So nangangahulugan, pag sinabi po natin heavy rainfall warning, ito yung condition, ito yung weather condition o yung rainfall outlook natin within the next 3 hours. So as I speak, within the next 3 hours, asahan po natin yung significant heavy rainfall over these areas. At dumako naman tayo para sa 24-hour rainfall forecast. So ito naman yung ating inasahang mga pag-ulan na posibleng maranasan within the next 24 hours. So 50 to 100 millimeters sa pag-ulan, ito po yung areas shaded by yellow, ang ating inasa over Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at sa may Palawan. So kung mapapansin po natin, no, ikukumpara natin itong issuance na ito sa mga nakarang issuance ng ating weather advisory. Nabawasan na po yung mga lugar na makakaranas ng significant heavy rainfall dahil yung mga rain bands na daladala ni Bagyong Opong ay papalayo na sa ating bansa dahil yung paggalaw nito ay may kabilisan. And inasan nga natin, posible nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or tanghali. So at that time, posibleng hindi na tayo maapektuhan ng mga rain bands ng bagyo. So generally improving weather conditions yung ating inaasahan sa mga susunod na araw. Pero yun nga po, especially itong areas ng Southern Luzon, Bicol Region, Quezon area, as well as itong area ng Visayas na dinaanan ni Bagyong Opong. Nakaranas tayo ng significant heavy rainfall sa mga nakarang araw. So possible, saturated pa yung mga lupa sa lugar na ito. Kung magkaroon man tayo ng mga pag-ulan sa mga sunod na araw kahit mahina lamang, nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga flash floods or landslides. Kaya patuloy pa tayong umantabay sa mga localized advisories na ini-issue ng ating mga Pag-asa Regional Services Divisions. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, as of 11 p.m., nag-issue pa tayo ng panibagong gale warning. So nagbawas na po tayo ng gale warning sa ilang areas ng Southern Luzon. And as of 11 p.m., ito yung mga lugar na may gale warning na naki-issue pa rin. May inasan pa rin tayong mga pag-alon. So may gale warning pa rin dito sa may Occidental Mindoro, Zambales, sa may Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, itong northern coast ng Oriental Mindoro at northern coast ng Palawan, kabilang ang Calamian Islands, dito naman sa silangang bahagi, seaboards ng Isabela at sa Aurora. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dulot ni Bagyong Opong. At pinapaalalahanan rin po natin yung ating mga kababayan sa mga low-lying at exposed coastal communities dahil nandyan pa rin yung banta ng storm surge o yung daluyong ng bagyo. Ito yung pagpasok o yung paghampas ng mga tubig dagat further inland. Kaya kung nasa mababang lugar po tayo at malapit tayo dito sa ating dagat baybayin ay kung maaari mag-evacuate po tayo or lumikas sa high ground. Dahil kahit papalayo na yung bagyo, posible pa rin tayong magkaroon ng storm surge. So moderate to high rates ng storm surge ang ating inaasahan over areas of Palawan, Occidental Mindoro, dito sa may Aklan, Antique, Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Marinduque, Metro Manila, Oriental Mindoro, Palawan, Pampanga, Romblon. Kaya inaasahan rin natin ang epekto ng severe winds. So kahit sa mga susunod na oras at starting tomorrow, posibleng mag-lift na tayo ng tropical cyclone wind signal sa ilang areas ng ating bansa. Pero dahil sa epekto ng southwest monsoon o yung habagat na patuloy na posibleng palakasin ni Opong kahit napapalayo na ito sa ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng pagbukso ng hangin hanggang bukas. So, posible po tayong magtaka bakit malakas yung hangin sa ating lugar pero walang nakataas na wind signal. So, ito po yung pagbukso ng hangin na dulot ng habagat na pinapalakas ni Bagyong Opong. So, for today, itong mga lugar na walang tropical cyclone wind signal sa may Luzon,
Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Caraga at Davao Region, asan po natin yung mga pagbugso ng hangin. Unti-unti mababawasan yung mga gusts of strong wind sa dulot ng habagat starting tomorrow. So bukas, itong area na lamang ng Luzon yung makakaranas ng mga pagbugso ng hangin. At yung susunod na update para kay Bagyong Opong ay bukas ng alas 5 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon